Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo at tatapos ko lang po mag-church and as well magkaroon po ng lumabas with one of my students. So wala pong masyadong ginagawa kaya isipan ko pong mag-video o mag-vlog today. So meron po ako ditong isang binabasa. Ito po ay Basic Doctrines, Book 6. So, doon muna tayo sa session 1. Ang session po ni 1 po ng book na ito ay tinatawag na God's Word in the Bible. So, God's Word in the Bible. So, since Basic Doctrines po ang title nito, ano po ba yung doctrine? Ang doctrine po ay something na pinaniniwalaan natin or something na standard natin sa buhay or sa ating pong pananampalataya. And doon po sa unang chapter ay ang first doctrine po is about the Bible o yung salita ng Diyos. So meron po unang tanong dito, why study doctrines? Bakit po kailangan nating pag-aralan ang doktrina? Ang sabi po dito, kailangan natin pag-aralan ng doktrina pagkat kung ano po yung pinapaniwalaan natin patungkol sa Diyos, yun po ang nag-i-influence sa ating buhay. Kung hindi po natin naintindihan ang doktrina, maaari po tayo na maligaw. So, sabi dito, yung theology or yung ay simply the study of God. So marami po ang nag-aaral ng theology or ng patungkol sa Diyos. So ang ibig sabihin po ng theology is the study of God. If imposible po, pasensya na po dahil may mga aso po ako dito. So if it's impossible to fully understand God, as believers in Christ, our deepest desire is to grow in love and knowledge of Him. So tayo po bilang mananampalataya, ang ating pong dapat na pinakamalalim na gusto ay lumago tayo sa pag-ibig at pagkakilala sa Panginoon. So, sabi po sa Mateo 22:37, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, sa Tagalog po, ibig sabihin, mahalin daw po natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong nating pag-iisip. At to love God, we need to know Him. So, kung gusto po nating mahalin ang Diyos, kailangan po na kilalanin natin siya. At, so, why is this important? Bakit po importante na makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia? Kasi po marami pong mga tao ang hindi naniniwala na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. No po ba? Di po ba nakikita natin na marami ang hindi naniniwala na siya ay salita ng Diyos? Sabi doon, whatever you believe is okay for you. So parang kung ano yung pinaniniwalaan mo, okay yun sa'yo. It doesn't matter kung nasa Biblia yan or not. Tapos sabi pa po doon, yung iba pang mga pananaw ng tao ay walang authority na pwedeng pagkatiwalaan. Kahit parents, kahit simbahan, kahit Bible, kahit gobyerno, ay nire-reject nila or they rebel against it and even not respected. So, kaya po maraming challenges sa Biblia. Marami din po nagsasabi, the Bible is full of errors and contradictions. Marami daw pong mali at mga contradictions or maraming parang hindi nagmamatch. So, sabi, example po doon yung nasa Old Testament. Kasi sa Old Testament, ang Diyos po ay parang siya po ay mapaghiganti, siya po ay nagagalit, nagja-judge siya ng tao. Sabi nila, hindi daw katulad nung God in the New Testament na very kind and very accepting. Sabi nila, there are two different gods, magkaiba, po? At iba po pong pananawala, sinasabi na, the Bible isn't relevant today. Ibig sabihin,
hindi na siya kailangan sa ngayon. So hindi na siya relevant today. Kasi ngayon, technology driven na, di po ba, ang mundo. So, and tapos ang Bible was written in agricultural society. So parang hindi na po siya match or relevant. So, sa ating pong buhay, meron pong tanong dito, ano po ba yung typical na objection sa authority ng Bible na inyo pong naririnig or napapakinggan? And how do you respond with that? Or paano ka nagre-respond doon sa mga rejections na yon? How do you wish you have known so that you could have responded better? So, I think sa aking po experience, ang typical na rejection ay sinasabi nila na yung para po bang walang pinaniniwalaan. I'm not like this religion, I'm not like this religion. So, whatever they believe is okay for them. Parang, I don't know the exact term, pero ganun po yung relativism po ba yon? I'm not sure. So parang ganun po, may sarili silang pananaw. At yun po, yung sinasabi nila na hindi naman talaga word of God, word ni Lord yung Bible. So those are typical response or rejection sa mga taong naririnig ko. Ano po about the Bible? Pero sa ating pong statement of faith about the Bible, kahit po tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon, we believe na ang Bible po ay kinoconsist ng 39 na Old Testament books and 27 New Testament books. And these are all Word of God. Lahat po sila ay salita ng Diyos. At sila po ay in-inspire, kumbaga ay under the works of the Holy Spirit, at sila po ay walang error, inerrant in its original form. So, ibig sabihin walang pagkakamali. And ito po yung ating supreme authority in all matters of faith, of doctrine, and conduct. So, yun po yung ating statement of faith. Ibig sabihin, ito yung ating pinaniniwalaan, pinananampalatayaan na ang Word of God ay siyang authority sa ating buhay. Kung paano tayo conduct, doctrine, ibig sabihin kung yung ating paniniwala at yung ating pananampalataya. So yun po So number 1 sa ating pong pinaniniwalaan is the Bible claims to be authoritative because it is God's word. So, ang pininiwalaan po natin na ang Diyos, na ang salita ng Diyos ay may authority o may kapangyarihan dahil siya po ay salita ng Diyos. Makikita po natin yun sa 2 Timothy 3:16-17. Ang sabi po dito, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. So, nakita po natin na ang salita ng Diyos ay in-inspired by God. At ito po ay isang bagay na mahalaga sa pagtuturo, sa pagkukorek, sa pag-train para tayo ay maging righteous or mabuti. At kapag naging righteous na yung tao na yon, magiging siyang equipped or makapangyarihan para gawin yung mga good work or mga mabubuting gawa. So yun po yung sinasabi. Kaya po, ito po ay inspired of God, ang Biblia. Ang inspiration po, ano ba yung inspire? Ang sabi dito, inspiration is the work of the Holy Spirit to guide the authors of the Bible to compose the record in words without error or God's revelation to man. So, ibig sabihin ng inspiration ay ito po ay gawa ng banal na spirito. Or we know that
we have the Spirit of God in our lives when we accepted Jesus as our Lord and Savior. So ganun din po, yung sumulat po nun ay meron din pong, ang sumulat po ng Bible ay meron din pong bola ng Espiritu. Iyon po yung tumulong sa kanila. At alam naman po natin ang banal na Espiritu ay galing sa Diyos. Kaya yun po ang nagtumulong sa kanila para mabuo o masulat ang Biblia. So, yun po, kung matatagpuan po natin sa 2 Peter 1:16-21, lagi niyang sinasabi dito, set the Lord or God said, are found more than 1,900 times in the Bible. So, lagi pong sinasabi sa Bible, God said, bisan sinabi ng Diyos. Ano po? So, again, ito po ay salita ng Diyos. Wala pong question na ito po ay salita ng Diyos. Kasi po ito ay inspired by the work of the Holy Spirit. So, yun po, ano? So, that's the first belief, yung katotohanan na kaya ang Biblia ay salita ng Diyos. Kasi po ito ay inspired by the Holy Spirit. So, yun po ang number 1. Ang number 2 po, ang sinabi dito, the Bible claims are supported internally. So, nakita po natin na ito po sa Biblia, na-fulfill po yung mga prophecy. Over 300 prophecies on the life of Jesus alone have been fulfilled in the New Testament. Ibig sabihin po, yung mga sinabi, propesiya, o mga sinabi nilang mangyayari in the future ay naganap sa New Testament. Di po ba sa Old Testament sinabi na magkakaroon ng isang tagapagligtas? Yun nga po si Jesus. And in the New Testament po ay isinilang ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. At marami pa pong mga prophecy o mga pangyayari na natupad. Sabi doon, examples of prophecies about Jesus that were fulfilled. Mag-example daw po ng mga propesiya na natupad doon sa panahon ni Jesus. Sabi din doon sa prophecy, He will be born in Bethlehem. Sinabi po na si Jesus ay ipapanganak sa Bethlehem, which nangyari nga po. Tapos, He will enter Jerusalem riding on the donkey. Natupad din po yun. Pumasok po siya sa Jerusalem, nakasakay po siya ng donkey. And then, meron din pong prophecy na He will be betrayed by a friend and suffer wounds in His hands. So, nakita natin na binitray siya, di ba, ni Judas for 30 pieces of silver. So, na-prophecy din po yon. And then, sinabi din po na betrayal money be used to buy a potter's field. Yung pong money na na-receive ni Judas ay binili po ng isang field or isang lupa. Ano po? And will die by having his hand and feet fierce. Okay? So, pinaprophecy din po tungkol kay Jesus na siya ay mamamatay, na yung kanyang kamay at ang kanyang paa ay parang fierce or bubutasin. No po? So, that is also fulfilled in the New Testament. Okay? So, those are claims that are supported internally. So, that's letter A. Ano po? Kasi natupad yung mga prophecy. And Jesus' use of the Bible. Ano po? Sinabi po dito na, but that the dead are raised, even Moses showed in the passage about the burning bush where he calls the Lord the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Now he is not the God of the dead, but the living, for all live to him. So, nakita po natin na kahit Jesus ay nagamit po dun sa Biblia. So, sabi diyon, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies before your feet. If David then calls him Lord, how is he his son? No po? So, nakita po natin na ang very consistent po ang Bible internally. Nakita po natin it's written over 1,500 years in 3 language, in Hebrew, Greek, and Aramaic. At ang mayroon po itong authors na 30
na galing sa iba't ibang background. Meron pong prophets, may king, may farmers, si Amos, may fisherman, may doctor, si Luke po, and may military commander, si Joshua, may prime minister like Daniel, at iba pa po. And then, in 2 different continents. And the Bible is consistent in its theme and the factual information it presents. The internal consistency of the Bible is amazing and different from any other book. So, yun nga po, internally, siya ay very consistent. And another thing is external evidence. Aside pa po dun sa internal, meron din pa pong external evidence. Meron po sinabi na may manuscript evidence. The ancient manuscript copies of the original of Plato that is available to us is from 1,000 years after he died. So may nakita pong mga manuscript evidence na available na po of Plato. So marami pong manuscripts na nakita po. And meron din pong mga archaeology. So for many years, there was no evidence from archaeology that Sodom and Gomorrah ever existed. And so people were saying that the Bible just fabricated these stories in Genesis 13. So, but marami po ang nakita na yung pong in Genesis 13, nakita po na the ancient cities of Sodom and Gomorrah were mentioned. Okay, so may mga remains po ng archaeology doon sa lugar na sinasabing Sodom and Gomorrah. Kumbaga may mga archaeological evidence po doon. So, yun po, no? So, nakita po natin, nakita po natin ang iba't iba pong dahilan bakit natin kailangan paniwalaan ng Biblia. Una po, yung, sorry po, at maingay po aking mga aso. Curly Cotton! So, una po nga, nakita natin na ang Bible is the Word of God. Pangalawa, it is eternally, may evidence internally. Kasi po, maraming prophecies ang natupad. Externally, meron pong manuscript evidence at meron pong archaeology evidence. And the last po is my influence. Nakita po natin na yung Bible, there are many Bible teachings that have been brought into societies that have changed the world. So, nakita po natin how the Bible has helped people to change. Ano po? Brought change into society. Nakita natin how when people started reading the Bible, nagkakaroon po sila ng pagbabago ng buhay. Ano po, marami tayo narinig ng mga testimony na when they started reading the Bible, nagkaroon po ng pagbabago ang kanila pong buhay. Siguro, ako din po, sa aking pagbabasa ng Biblia, it has changed me in many different ways. So, how can a book, if people claim that it's just a book, how can it change life? No po? So that is one thing na hindi natin pwedeng pasubalian. No po? Yung how it can influence the world and how can it can influence even a person and even us as believers. So, yun po yung mga sinasabi natin. God's Word is the Bible. Ano po? So, meron din po ditong tanong, how would you answer someone who says, the Bible is just another book, and why should I believe what it says? So kung tayo po ay tatanungin kung paano sasabihin, hindi ang Bible is just another book. Okay? It's not just another book. So, minsan tinatanong yan sa atin, no? Especially in a non-Christian nation. How will you see? How will you defend your faith, your statement of faith? That the Bible is the Word of God. So, nakita natin, because of the fulfilled prophecy,
because of Jesus you even used the Bible, and because of its internal consistency, very consistent po ang Bible. Nakita po natin, no? Very consistent siya kahit iba-iba yung writer, no? Nakita natin iba-iba yung background ng mga writers. And the manuscript evidence, nakakita po ng manuscript evidence in the time of Plato, and nagkaroon din po ng archaeological evidence, maraming mga remains na nakita, nabanggit po natin kanina Sodom and Gomorrah. And influence, the last thing is influence, how it changes someone, how it changes us, and the whole world. It's one thing na hindi po natin pwedeng pasubalian. Ano po? So, ngayon po, siguro ang ating pong evaluation dito, or ang ating application, as a result of what you have learned today, ano po yung gagawin nyo next week? Okay, so maybe I will, and then ilagay po natin kung ano yung ating pong personal application of this session, and then ipag-pray natin na talagang ma-fulfill natin yung ating personal application. For example, I will maybe share to someone that really the Bible is the Word of God. Ano po? Or maybe I will memorize a Bible verse that tells that the Bible is really the Word of God. So, pwede po tayo magkaroon ng iba-ibang personal application dito. So, yun lamang po ang ating yung pag-aaral ngayong gabing ito. Ano po? Na sa ating first section ng Basic Doctrines, the book 6, na the Bible is the Word of God. So, ang session 2 po natin ay God's person and nature. So, ang pag-aaralan naman po natin next week ay ang Panginoon bilang siyang, yung kanyang character po ng ating Diyos, at yung kanyang nature, yung something na nasa inward nature niya, hindi na pwedeng mabago. So, yun po yung character niya, inner character niya. So, yun po yung pag-aaralan natin at titingnan next week. So, again, this is Missionary Eva. Sana po ay may natutunan po tayo ngayong araw na ito or ngayong gabing ito about the basic doctrine or yung ating pong mga pinaniniwalaan, and that is believe that the Bible is the Word of God. Paniwalaan po natin na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Maraming pong salamat. This is Missionary Eva again saying good night and salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.